Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi kaagad nakapagsalita si Jax. Tinitigan niya ang kaakit-akit na mukha ni Amethyst. Napansin niya ang mata nitong may tuyong luha pa at namumula rin ito. Nag-alala siya bigla kay Amethyst. Parang meron sa kanyang kalooban na dapat niyang tulungan ng dalaga. Ginagap na Jax sa mga kamay ni Amethyst. "Do you want to talk about it? You can share it with me. I'm here if you need me," sabi niya habang umuupo sila sa sofa. Nakayoko si Amethyst at di pa rin binibitawan ni Jax ang kamay niya. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Kusa na itong kumawala at dumaloy sa kanyang pisngi. "May taning ng buhay ng papa ko at kailangan nila akong mapauwi sila dito. Pero hindi sila makakauwi kung hindi nila mababayaran ang malaking utang nila dahil sa pagpapagamot ni papa." Kwento niya habang panay pa rin ang pag-agos sa mga luha niya. Dahan-dahang itinaas ni Jax ang kanyang isang kamay at iniakbay iyon sa balikat ni Amethyst. Nais iparamdam ang suporta para sa dalaga. "I'm willing to help you, Amethyst. Sabihin mo kung paano ko makakatulong sa iyo." Sinserong saan niya. Umiling si Amethyst. "Ayoko na isipin mong dahil sa sitwasyon ko ngayon, nananamantala na ako. May kapalit lahat ng ibibigay mo sa akin. Papayag na ako maging contract wife mo sa loob na 1 taon at ang ibabayad mo yung ibabayad ko rin sa mga utang nila mama at papa para mapauwi ko sila. Gusto kong makasamang papa ko kahit sa huling sandali ng buhay niya." Hinawakan ni Jax sa magkabilang balikat si Amethyst at iniharap sa kanya. "Tumingin ka sa akin," utos niya. "Totoo bang tinatanggap mo ng offer ko?" Paniniguradong tanong ng binata. Marahang tumango si Amethyst. Kailangan ko ang pera, Jax. Wala na akong ibang option." "Binasa mo ba ng buo ang nakasaad sa kontrata?" Umiling si Amethyst. "Then I will read it to you. Gusto kong sigurado ka sa desisyon mo. Ayokong meron kang pagsisihan sa huli. Hindi na importanteng nakalagay sa kontrata. Ang importante na sa akin ngayon ay ang magulang ko. Gusto kong makauwi sila dito sa lalong madaling panahon, Jax. Ihanda mong kasal natin. We are getting married, Amethyst. You won't be my fake wife. Ihaharap kita sa tatay ko kaya kailangan totoo ang kasal natin." Nagulat man si Amethyst, agad ding nakabawi. "Okay lang, pwede naman nating i-annul ang kasal natin, di ba?" Walang salitang naisagot si Jax, sa halip tumango lamang siya. "Let's continue talking later. I already prepared dinner for us. Alam ko, gutom ka na." "Wala akong gana," tanggi ni Amethyst. Hindi niya alam kung kaya niyang lunukin ang pagkain. Alam niya na may malaki pa siyang problema. "Kumain ka. Kailangan mo yon. Magiging asawa kita, dapat magpataba ka." Nalaglag ang panga ni Amethyst. Bigla niya tuloy sinuyod ng tingin ng sarili. "Bakit? Payat ba ako?" Tumayo si Jax at hinila si Amethyst patayo sa kasinipat ng tingin ng kabuuan ng dalaga. Mabagal na parabang inaalala ang bawat detalye sa kanyang buong katawan. Umiling-iling si Jax saka bahagyang ngumiti na tama lang pero kailangan mo pa rin magpalakas. "Ayoko ng asawa na lalampa-lampa." Biro niya pero may lambing sa boses. Sinusubukan niyang pagaanin ang pakiramdam ni Amethyst at sa totoo lang, gusto lang din niyang mapangiti ito. "I am not clumsy, Jax. You are." Mas lumapit pa ang binata hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga ilong. Napatingala si Amethyst na nagtama ang mga mata nila. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya o sa kakaibang init dulot ng presensya ng binata. Lumaban ng titigan si Amethyst, pilit pinanatiling matatag ang sarili. "Alright, you win," aniya. Tsaka nagbaba ng tingin pero hindi para umiwas. Para itago ang munting ngiti sa kanyang labi. Saglit na katahimikan hanggang sa hinawakan ni Jax ang baba niya, marahan, at ibinalik ang kanyang tingin sa kanya. "Good," sabi ni Jax na napapangiti. Inawakan niya ang kamay ni Amethyst at hawak kamay silang naglakad papunta sa kusina. Sa mansyon ng mga Baruel, nasa bar area ang magamang sina Theo at Ramil. "Dad, papayagan na lang ba natin na makuha ng bastardong yon lahat ng dapat sa atin lamang?" tanong ni Theo. Napainom si Ramil ng alak sa baso at saka umiling. "No, hindi pa naman siya ikinakasal. Let's think what we'll do after he gets married. Sa ngayon, mag-enjoy tayo while spending my brother's money."
Galingan mo lang na hindi ka mahuling nilulustay mo ang pera ng tito mo. Remember, pati ako masasabit kapag nahuli ka. Napangisi si Teo. Malinis akong magtrabaho, Dad. Hindi niya malalaman na unti-unti nang nababawasan ang pera niya sa kumpanya. Siguraduhin mo lang, tapos talaga tayo kapag nabuko. Sa tingin niyo, malalaman ni titong lahat? Mabilis na tumango si Ramil. Kahit na ganun yon, matalino si Roger. Tanga nga lang. Sabi niya na sinundan ng malakas na tawa. Bilib na ako sa'yo, Dad. Nagawa ninyong paalisin noon ang dating girlfriend ni Tito na hindi niya alam. At hanggang ngayon ang alam niya sina lolo't lola ang may pakana ng alis noon. Buladas ni Teo na malawak ng ngumiti. Siyempre naman, kung matalino siya, mas tuso ako sa kanya. Walang makakatalo sa'yo. Sabat naman ni Teo. Tinapik ni Ramil sa balikat ng anak at nagtaw sila ng baso para sa kanilang tagumpay. Hindi magtatagal makukuha ng kanyang anak lahat ng yaman ni Roger. Hindi na rin naman magtatagal ang buhay ng kanyang kapatid, kaya dapat lang na kay Teo mapunta ang pera at mga ari-arian ni Roger at hindi sa isang lalaki nagpakilala lamang na anak nito. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto, komento ni Amethyst matapos silang kumain. Beef steak ang niluto ni Jax, meron pa itong salad at dessert. Lumaki ako sa hirap. Sanay ako sa gawaing bahay. Dahil hindi naman talaga kami mayaman. Naigapang kong pag-aaral ko noon. Magkakilala na kami ni Tristan ng mga bata pa kami. Alam mo, si nanay kasi dati nilang labandera sa mansyon. Saad ni Jax na magaan ng loob na naikwento ang kanyang naging buhay noon sa dalaga. Lalo lang humanga si Amethyst sa kasipagan at dedikasyon ni Jax. He's almost perfect, has looked goods, a kind soul and a heart of gold. Nakaka-insecure, parang wala siyang kapintasan. Naiisip tuloy ni Amethyst na kung nababagay siya sa isang katulad ni Jax, malayo nang narating nito dahil sa pagsisikap. Hindi nga niya nabalitang nagkaroon to ng nobya o babaeng na-involved dito sa Luminescence. Alam mo, dati, ang first impression ko sa'yo, masyado kang seryoso sa buhay, strikto, ganon. Pero gwapo ka ha? Kaya maraming may crush sa'yo sa Luminescence. Nalungkot pa nga sila nung nalaman nilang nag-resign ka sa kumpanya. Natigilan si Amethyst nang ma-realize ang sinabi. Palihim niyang kinagatang pang ibabang labi, tsaka mabilis umiwas ng tingin. So, hindi mo ako crush? Casual na tanong ni Jax. Nanlaki ang mata ni Amethyst saka biglang nasamid. Tila may bumara sa kanyang lalamunan at nahirapan siyang huminga. Agad siyang napalinga, naghahanap ng tubig pero naunahan siya ni Jax. Nakalahad sa harapan niya ang isang basong tubig. Napaangat ang tingin niya sa binata, may nakakainis ng ngiti ito. Iritadong kinuha ni Amethyst ang baso saka uminom. Hindi, matigas niyang sabi pagkatapos sa ibinaba ang baso sa lamesa. Hindi ako sila, kaya hindi ako kasama sa mga babaeng may gusto sa'yo. Todo tanggi pa siya. Alam niya sa kalooban niya na gustong-gusto niya si Jax. Nagkandaiyak nga siya noon kay Catriona dahil hindi siya napapansin ng binata. Humalakak si Jax. Really? Oo nga. Okay, sinabi mo eh. Pero I want to know more about you, Amethyst. Magiging mag-asawa tayo sa totoong buhay. 1 taon lang, Jax. Sabi mo 1 year lang magiging kontrata natin bilang mag-asawa. Putol ni Amethyst, sasabihin pa sana ng binata. Yes, kaya gusto kong mas makilala ka, yung ikaw, ang buhay mo, parents mo, hilig mo at mga ayaw mo. Paano tayo magpapanggap sa harap ng tatay ko kung hindi natin kilala ang isa't isa, di ba? Napatango-tango si Amethyst. May punto si Jax. Mas mainam ngang makilala nilang isa't isa. Bago pa sila humarap sa mga mata ng mundo na handang humusga, kailangan nilang maging handa sa bawat tanong at sa bawat pagdududa ng iba. Dapat kapanipaniwala ang bawat kilos, bawat tingin at bawat ngiti. Walang dapat makahalata na isa lamang siyang asawa sa papel, na hindi sila tunay na mag-asawa, na ang pag-iisang dibdib nila ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi ng pangangailangan. Isang kasundo ang nilikha hindi ng damdamin, kundi ng sitwasyon nilang pareho ni Jax. Kailangan siya ni Jax at kailangan din niyang binata, kaya amanos lang sila. Napatingin si Amethyst sa kanyang relos. Masyado nang late, uuwi na ako. May pasok pa ako bukas sa Lumina. Paalam niya sa binata. Dito ka na matulog. Soon, you will be my wife. Dapat nga girlfriend na kita ngayon pa lang. Pumayag ka na, Amethyst. Kanina pa. Hindi na yon isang pakiusap. Diretsahan na at walang paligoy-ligoy. Hindi nakaimik ang dalaga.
Wala siyang maapuhap na isasagot kay Jax. Boyfriend na niya si Jax? Ang bilis naman. Kailangan ba talaga yon? Yes, ikakasal tayo. Dapat ipamalitan natin na tayo na, sagot ni Jax. So starting tonight, girlfriend na kita. Napaawang ng malaki ang bibig ni Amethyst. Ngingiti-ngiti naman si Jax na nakatingin sa dalaga. Gusto niyang matawa sa nakikitang reaksyon nito. Hala, totoo ba? Ako, girlfriend mo na? Turo pa ni Amethyst sa sarili. Hindi talaga niya inaasahan ng mga ganito. Parang kailan lang pinapantasya niya ang binata. Tapos ngayon girlfriend na siya kaagad ni Jax? Ganon naman talaga siguro dapat ang gagawin nila para maging makatotohanan. Hindi pa rin niya maiwasang isipin ang tungkol sa kanyang mga magulang. Wala na siyang ibang pagpipilian. Mas mainam na to kaysa makiusap pa siya kung kani-kanino para lang makakuha ng pera. Huwag ka nang magtaka. You will update me every day. You're not allowed to talk to any of the guys in your office. Do not make me jealous, Amethyst. Masama akong magselos. Babala ni Jax. Nakunot ang noo ni Amethyst. Hindi naman totoo yun. Gagawin lang nila yon bilang bahagi ng kanilang pagpapanggap. Pero bakit parang iba na ang tono ni Jax? Parang di na ito isang palabas lang. May kakaiba sa boses nito. May bigat, may selos, may pag-angkin. Hindi niya alam kung matatakot siya o kikiligin. Hindi ba't usapan lang to? Isang kontrata? Pero sa mga titig na Jax, sa bawat salitang may laman, parang may mga linyang hindi na galing sa script. Teka lang, bakit parang possessive ka na agad? Magiging asawa mo lang ako sa papel, Jax. Ba't parang nang aangkin ka na? Sa Jax naman ang hindi ngayon nakapagsalita. Napatitig siya kay Amethyst. Nakatiim ang labi nitong nakatingin sa kanya at may dalawang linya ang noo pero cute pa rin. Sinasabi ko lang ang rules habang contract wife kita. Ayoko lang pumalpak ang pagpapanggap natin. Makarating pa sa tatay mo na binayaran lang kita. Nag-iingat lang tayo, di ba? Katwira ni Jax. Nasa kwarto sa Jax at naiwan si Amethyst sa kusina. May kukunin daw ang binata. Naigala ng dalaga ang mga mata sa kusina ng kondo ni Jax. Hindi basta-bastang kusina ito at mukhang mamahalin ang unit nito. Sobrang yaman din siguro ng tatay ni Jax para magkaroon siya ng ganito kamahal na condo unit. Tingnan mo nga naman ang kapalaran ng tao. Mabilis lang magbago. Dati, tagasunod lamang sa utos sa Jax at isang hamak na assistant ng isang CEO. Pero ngayon, isa na rin itong bilyonaryo. I'm back. Anunsyo ng nakangiting sa Jax. Bahagyang napangiti rin si Amethyst sa pagbabalik ng binata. Ano yung hawak mo? Usisa niya na ang matay nasa papel. Our contract. Inihanda ko na to since the other day and you need to sign it para sealed nang napag-usapan natin. Nagtaas baba ang tingin ni Amethyst mula sa papel na hawak na Jax papunta sa mukha nito. Okay. Para pang nag-aalangan si Amethyst. Inabot ni Jax sa kanya ang ballpen na kaagad naman niyang kinuha. Saan ako pipirma? You don't want to read it? Hindi na, bakit ko pa babasahin? May tiwala ako sa'yo, sigurado ako. Tama lahat ng nilagay mo sa kontrata, sagot ni Amethyst. Napatitig na naman si Jax sa mukha ni Amethyst. Sa loob-loob niya, hindi niya inaasahan ang ganong klase ng tiwala. Hindi na to basta usapang papel. Nararamdaman niyang may bigat ang bawat salitang binitawan ni Amethyst sa kanya. Paano kung malaman ng dalagang iba pang nakasaad sa kontrata? Wala siyang lakas ng loob sabihin yon, lalo't mayroong pwedeng masaktan sa oras ng kanilang paghihiwalay. Sigurado ka? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Kahit hindi mo pa nababasa, pipirmahan mo? Tumango si Amethyst, saka pilit ng ngumiti. Di mo naman ako ilalaglag, di ba? Ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin kailangan kong makauwi ng parents ko? Kaya bayaran mo ako kahit kalahati lang ng kabuuan. Parang may kumurot sa dibdib ni Jax. Gusto niyang sabihin na oo, na kahit kailan hindi niya to kayang saktan, pero ang totoo, ang mismong kontratang magiging dahilan kung bakit posibleng magbagong lahat sa pagitan nila. Tahimik siyang tumango. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo, Amethyst. Ako mismong gagawa ng paraan para makauwi sila sa bansa basta gawin mo lang ang parte mo sa kasunduan at susundin mo lahat ng sasabihin ko. Napalunok si Amethyst ng sariling laway. Pagkatapos pilit pinatatag ang loob. Wala na talagang atrasan to. 1 taon lang naman ang titiisin niya at para to sa kanyang magulang. Iisipin pa niya kung paano niya ipapaliwanag ng lahat oras na makauwi sila sa bansa. Tinuro niyang parte ng kontrata kung saan kailangan pumirma si Amethyst.
Tahimik itong sumunod, saka binalik sa kanya ang ballpen. Yun lang ba? Walang alinlangan na tanong ni Amethyst na tinungaan ni Jax. Okay, wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkakuha niya sa papel, parang biglang bumigat ang hawak niya. Tsaka pinirmahan niya na ang bahagi ng kontrata na itinuro ni Jax. Tuluyan na nga ba silang pumasok sa kasunduang ito? At kaya ba nilang harapin kung anong kapalit? Uulitin ko, Amethyst, hindi ka pwedeng umatras. Hanggat hindi natatapos ang petsang nakasaad sa kontrata, mananatili kitang asawa? Muling tumango ng pagsang-ayon si Amethyst. Contract wife nga, Jax, at hindi ako aatras sa usapan natin. Kung ano nakalagay sa kontrata, susundin ko. Matapang na saad niya na hindi inalis ang tingin sa mata ng binata. Jax heaved a sigh. Alright, I will arrange our marriage as soon as possible. Okay. Kinuha ni Jax ang papel mula kay Amethyst at pinirmahan din yon. Pagkatapos mapirmahan, umangat ang tingin niya sa dalaga. It's done. So we're officially partners now. Business partners. Jax said with a faint smile. Nilahad niya ang kamay kay Amethyst para makipagkamay. Napatingin si Amethyst sa kamay ni Jax na nakalahad sa kanya. Sa huli, nakipagkamay na rin siya sa binata. Business partners lang sila. Isa lang palang negosyong lahat sa pagitan nilang dalawa ni Jax. Oo nga pala, Amethyst. Bukas na bukas din, mag-resign ka na sa Lumina Essence. Napasinghap ang dalaga sa tinura ni Jax. Magre-resign? Bakit kailangan ko pang mag-resign? Gusto ko nga may trabaho ako at hindi aasa sa ibabayad mo. At least may sarili akong pera. Alma niyang sabi. Kailangan mong mag-resign at sa restaurant ka na magtatrabaho, sagot ni Jax. Ha? Bakit pa? Ang dami niyang tanong sa isip. Sa bakit hindi nila ito na pag-usapan bago sila nagpirmahan? Para nga mas madali sa ating dalawa na ipaliwanag kay tatay na matagal na tayong magkakilala. Jax, matagal mo na akong nakilala sa Lumina Essence. Hindi sapat yon. Mas mabuting sa isang kumpanya tayo nagtatrabaho. Bibigyan naman kita ng sahod, wag kang mag-alala. Tsaka diba sabi ko dadagdagan ko ng 5 milyon na ibabayad ko sa'yo? Siguro naman sapat na yung kabayaran bilang contract wife ko. Hindi dalawin ng antok si Amethyst. Nasa katapat lang na kwarto ni Jack sa naging kwarto niya. Parang gusto tuloy niyang pagsisihan na hindi pinag-isipang mabuti ang magiging desisyon. Pero wala siyang magawa. Hindi ata niya maaatim na mawawala na lang ang papa niya na hindi niya makikita. Habang ang mag-asawang sina Tristan at Catriona ay nag-uusap, nasagi sa kanilang usapan sina Jax at Amethyst. Batid ni Catriona lahat ng plano ni Jax. Natatakot siya para kay Amethyst. Ayaw niyang masaktan ng kaibigan. Pero mukhang di niya maiiwasan na mangyari yon. Baby, just leave it to Jax. Mabait namang taong kaibigan ko. Pangumbinse ni Tristan sa asawa para mapanatag ang loob nito. Umiling si Catriona. Natatakot ako. Wala pang karanasan si Amethyst. Kilala mo ang kaibigan ko. Loka-loka yun pero matinong babae si Amethyst. I know, let's just think positive. Kaya nila yun. At 1 taon lang naman. Wala doon ang kinatatakot ko, Tristan. Ang takot ko, mahal na mahal ni Amethyst sa Jax. Doble magiging sakit sa kaibigan ko oras maghiwalay silang dalawa. Hindi ko kakayaning makitang nasasaktan si Amethyst. Napaiyak na si Catriona. Hindi niya napigilan ang mga luha sa isiping hindi magiging madali lahat para kay Amethyst ang magiging sitwasyon nila ni Jax. Niyakap ni Tristan ang isawa at inalo sa pag-iyak. Umaga nang magising si Amethyst at may nakalagay na 3 mga paper bag malapit sa pinto. Nagtaka siya. Nailak niya ang pintuan kagabi. Paano siya nakapasok ni Jax? Natampal niya ang sariling noo. Nakalimutan niya, pag-aari nga pala ni Jax ang unit at lahat ng kwarto mayroong duplicate key. Bumangon na si Amethyst at nilapitan ng 3 paper bag. Isa-isa niyang binuksan at tinignan ang laman. Nagulat pa siya na damit, underwear at sandals ang laman nun. Hindi basta-basta ang tatak, lahat ay branded. Muli siyang napatingin sa kanyang kama, biglang tumunog ang kanyang phone. Dali-dali siyang tumayo, kinuha ang kanyang phone at sinagot. Ma! Masayang sambit ni Amethyst. Anak, pauwi na kami ng papa mo. Balita ng mama ni Amethyst sa kanya. Nangilid ang luha niya sa kanyang mga mata. Narinig na magandang balita ng ina. Naisip niya sa Jax. Tinotoo nga ng binata ang sinabi nito sa kanya. Pero bakit parang ang bilis naman itong umaksyon? Talaga po, ma? Oo, Amethyst. Tumawag sa akin ng bangko at sinabi na bayaran na lahat ng pagkakautang namin ng papa mo. Meron din akong natanggap na pera sa account ko at nagulat ako sa laki noon.
Nagulat din si Amethyst sa narinig. Masyado yata siyang pinapabilib ni Jax. Wala naman siyang sinasabi dito tungkol sa mga pagkakautang ng ama. Iba talaga ang bilyonaryo kung kumilos. Parang isang pitik lang. Ako po ang nagpaayos ng utang niya sa bangko. Gusto kong makauwi na po kay ni Papa dito para makasama ko na siya. Tumatakbo pong oras at di ko kakayanin kung di ko man lang maalagaan na makasama si Papa sa waling sandali ng buhay niya. Ako niya. Kahit na hindi pa rin niya alam kung si Jax nga ang may kagagawa ng lahat ng yon. Dumalo yung masaganang luha ni Amethyst sa kanyang mga mata. Salamat anak. Hindi ko man alam kung saan mo nakuha ang ganon kalaking halaga. Ang mahalaga ngayon, magkakasama-sama na tayong tatlo. Opo ma, magkakasama-sama na po tayo. Miss ko na po kayo ni Papa. Gumaan ang pakiramdam ni Amethyst. At least, nabawasan ang bigat ng dibdib niya. Hihintay niya ang pag-uwi ng mga magulang at ipapaliwanag ang magiging relasyon nila ni Jax. Alam niya, mabibigla amang ito. Nakapaligo na si Amethyst. Suot niya muna ang t-shirt ni Jax na pinaram sa kanya kagabi para daw komportable siyang matulog. Para makabawi kay Jax, naisipan niyang ipagluto to ng masarap na almusal. Pagkalabas niya ng kwarto, dumiretso si Amethyst sa kusina pero natigilan siya. Bago pa man makapasok, naamoy niya na ang masarap na aroma ng pagkain. Anong ginagawa mo? Bungad na tanong ni Amethyst sa nakatalikod na binata. Abala ito sa pag-ayos ng pagkain sa mesa. Tila hindi namamalayang may nanonood na pala sa kanya. Wala na namang damit pang itaas sa Jax. Bahagya ding napalanok si Amethyst habang pinagmamasdan ang matipunong likod ng binata. Hindi siya makapaniwala. Tila sanay na sanay ito na walang pangitaas kapag nasa loob ng bahay. O baka naman sinasadya talaga ni Jax ang ganong ayos. Hindi mo pa ba nakikita? I'm preparing our food. Pilosopong sagot niya kasabay na isang ngiting mapang-asar. Pagharap ni Jax, siya naman ang natigilan. Napansin niya ang suot ni Amethyst na t-shirt niya. Maluwag ito at bumabagsak sa balikat ng dalaga, sapat para itago pero hindi lubusang ikumle ang laman. Ramdam niya agad na panty ang lang suot nito sa loob. Ginala na Jax ang tingin sa kabuuan ni Amethyst. Basang buhok, maputing balat, at ang simpleng ayos na mas lalo nagpapainit sa pakiramdam niya. Ang mas ikinagulat niya, hindi man lamang nagpakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan si Amethyst. Ako dapat ang gumagawa niyan. Hindi man lang ako makabawi sa ginawa mo para sa mga magulang ko. Napaayos ng tayo sa Jax at tinitigan ng dalaga. It's okay, kaya ko naman. Anong gagawin ko? Untag ni Amethyst, bahagyang nag-alangan habang nakatayo sa may gilid ng mesa. Be a good wife, sagot ni Jax. Sabay ngiti na kalahating biro, kalahating seryoso ang tono. Napakurap si Amethyst. Hindi niya alam kung matatawa o manginginig. Wife agad? Lumapit si Jax. Binitawasan ang distansya nila. Oo, start practicing. Malapit na tayo kasal pero gusto ko na maramdaman na asawa na kita ngayon pa lang. Nakagat ni Amethyst ang kanyang pang-ibabang labi. Parang nagliliparan na naman ang mga paru-paro sa kanyang tiyan sa paraan ng pagtitig ni Jax sa kanya. Gusto ko munang magpasalamat dahil sa agarang aksyon na ginawa mo para mapauwi ang parents ko. Paano mo yun nagawa? I have my ways, Amethyst, and you don't have to say thank you. Parte yon na napag-usapan natin. Nahihiyang napayo ko si Amethyst pero hindi niya maitago ang ngiti sa labi. Umupo ka na. Pupunta tayo sa Lumina Essence. Ako na mismo ang kakausap kay Darius, sabat ni Jax, habang inusog ang upuan para paupuin si Amethyst. Bahagyang nagulat si Amethyst sa galaw ni Jax pero agad din siyang ngumiti. Ako na lang kakausap sa boss ko. Hindi mo kailangan na sumama pa sa kumpanya? Tanggi ni Amethyst habang umuupo pa. No, sasama ako. Para na rin malaman ng buong Lumina Essence na girlfriend na kita. Oops, fiancé pala. Napasinghap si Amethyst. Fiancé? Hindi ba masyado pang maaga para mas mabuting maagang malaman nila Amethyst? Putol ni Jack habang nakangiting nakatingin sa kanya. At simula bukas, sa restaurant ka na magtatrabaho, kasama ko. Hindi na nakaimik si Amethyst. Wala na siyang nasabi pa. Tuloy na tuloy talaga ang pagiging contract wife niya at alam niya wala na siyang atrasan. And one more thing, okay lang na ganyan ang ayos mo kapag tayo lang, pero wag na wag mong gagawin yan sa harap ng ibang tao.
Nanlaki ang mga mata ni Amethyst. Tila hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ni Jax. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong niya. Tinuro lang ni Jax ang sagot sa kanya gamit ang tingin. Napababa ang tingin ni Amethyst at tumambad sa kanya ang katotohanan. Parang gusto na lang niyang maglaho sa harapan ni Jax. Wala pa lang siyang suot na bra at bakat na bakat ang kanyang dalawang korona. Shit, nakakahiya! Mura ni Amethyst sa kanyang isip.